I-discuss natin ngayon ay ang pagmamahal sa sarili or tinatawag na self-love or unconditional love or independent love. Iisa lang talaga yan. So, ito talaga yung pundasyon sa lahat yung pagmamahal talaga sa sarili. Kasi nga, 'di ba? Ikaw lang naman talaga yung kasama mo hanggang kaduluduluhan. Wala din namang external relationship outside sa self. Lahat ay projection lang. Yes, kahit yung mga girlfriend mo, boyfriend mo, parents mo, kapatid mo, projection lang din yan. Kasi yan yung mga projection mo, nagustuhan mo at ayaw mo sa sarili mo. Tsaka lahat ng external relationship ay for self-interest lang. Kasi kung wala kang mapapakinabangan or self-benefit sa karelasyon mo, kesyo parents man yan or anak or kung ano pa man yan, external is walang relasyon mangyayari. Now, sasabihin ng ibang tao, di ba, unconditional love daw yung pagmamahal ng nanay. Hindi may condition pa rin yun kasi kaya mo inaalagaan yung bata kasi nga, yun yung genetic legacy mo. Di ba? So, meron siyang pakinabang sa'yo. So, wala talagang external relationship outside sa self. So, ano ba tong self-love na to? Dito, ito, nakalagay dito, self-love, pagmamahal sa sarili ay yung kakayahan mong pahalagaan, alagaan at igalang ang sarili mo. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil may halaga ka kahit may pagkakamali o kahinaan. So, itong self-love na to, applicable to sa lahat. Ibig sabihin, kahit bata ka, matanda ka, may kapansanan ka, anong gender mo, or kahit anong edad mo, male or female ka pa man, or kahit anong edad mo, applicable to. Wala tong dinidiscriminate. Kaya nga unconditional love, di ba? So, any time of the day, actually buong buhay mo nga dapat to gawin sa sarili mo So, ano ang self-love? Hindi lang siya spoiling yourself o pagbili ng gusto mo. Mas malalim siya, self-respect. So, yan yung sinabi nila, hindi mo hinahayaan tratuhin ka ng mali ng ibang tao. Self-care. So, inaalagaan mo ang katawan at isip mo. Tulog, pagkain, pahinga, mga pagbabasa, pag-exercise, mga ganyan. Self-acceptance. Tinatanggap mo kung sino ka ngayon habang nagbabago. So, ito yung sinasabi ko, para makilala mo yung sarili mo na ikaw yung self, ibig sabihin si God is, or yung awareness of your being, yung kumokontrol sa katawan mo is, kailangan mo talagang tanggapin yung sarili mo ng buong buo, good side mo at bad side mo or mga insecurities mo. Kasi pag natanggap mo yung sarili mo, buong buo ka na talaga, di ba? Wala ka nang hahanapin ng iba. Kasi 'di ba yung mga gusto mo tsaka ayaw mo, projection mo lang naman 'yan. Pati yung idea ng happiness, hinahanap mo pa sa material na bagay or relasyon sa ibang tao. Pero hindi mo na-realize na kahit wala sila is buo ka pa rin naman talaga. Na brainwash ka lang talaga ng idea ng happiness tsaka relationship na sila bubuo sa'yo, na may magmamahal sa'yo ng walang kondisyon. Lahat ng external relationship ay may kondisyon. Except sa pagmamahal mo sa sarili mo. Walang kondisyon yan. Now, nasa sa'yo na yan kung mamahalin mo sarili mo, di ba? Pero walang kondisyon yan. Di ba nga? Actually, kahit di mo mahalin sarili mo, may choice ka pa rin, di ba? Nasa sa'yo na nga, di ba? So, unconditional pa rin siya. Health boundaries, marunong kang tumanggi kapag hindi na tama para sa'yo. So, ito talaga, deep talaga tong self-love na to. Kasi dito iikot lahat. Yung pagbabago sa sarili mo at pagbabago sa mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo at pagbabago ng buhay mo. Dito iikot lahat. Kasi nga, ikaw nga ang main player. Ikaw ang center of the universe mo. Ang reality mo ay subjective. Sa'yo lang talaga iikot lahat. Lahat ay projection lang. Lahat din nakadepende sa'yo.
Biruin mo kung namatay ka, nawala ka dito sa mundo, mag-i-exist ba yung external mo? Makikita mo pa ba yung parents mo, kapatid mo, katrabaho mo? Hindi, di ba? Or si God, yung hinahanap mo external. Tingin mo ba kung hindi ka nag-i-exist, mag-i-exist kaya siya? Or may concept? Take note concept ng God. Wala, di ba? O ano ibig sabihin yan? Ikaw rin siya. Tsaka, lahat ng hinahanap mo ay iikot lang din sa'yo. Ikaw ang creator of your universe, di ba? Ikaw yung center of your universe. So ito, halimbawa ng self-love sa totoong buhay, hindi mo pinipilit ang sarili mo sa toxic na relasyon or kaibigan. Ito yung sinasabi, di ba? Hindi ka na magiging people pleaser. Basta minamahal mo lang yung sarili mo, nagiging mabuting tao ka. Hindi ka nice guy or nice girl. Mabuting tao ka, mabuti ka sa sarili mo. Syempre, kung mabuti ka sa sarili mo, tinatrato mo ng tama yung sarili mo, ipapa-experience mo rin siya sa mga tao sa paligid mo. Walang discrimination hindi ka nagiging judgmental. Yes, kahit bata pa yan, may kapansanan yan, matanda yan, itatrato mo sila ng tama or mabuti. Kasi nga, mahal mo sarili mo, di ba? Na mauunawaan mo rin yung mga nagja-judge sa'yo, tsaka nag-hate sa'yo, tsaka yung mga may ayaw sa'yo kasi nga projection lang din nila yun. Wala talaga silang kinalaman sa'yo. Now, ito ang deep dito. Masasaktan ka pa ba? Hindi. Kasi nauunawaan mo na wala talaga silang kinalaman sa'yo. Kaya nga si Jesus, di ba sinabi niya, forgive these people because they don't know what they are doing. Ibig sabihin, hindi pa nila na-realize yung sarili nila or mahal yung sarili nila. So, yung mga nagpapako sa kanya, yung naggalit sa kanya, ewan ko kung totoo yung story ng Jesus, pero yun nga yung sinasabi ko, wala talagang kinalaman kay Jesus yun. Kaya nauunawahan niya. Magiging mapagpatawad ka rin. Actually, yung pagpapatawad mo is, hindi siya dahil pinatawad mo yung tao or nakagawa siya ng kamalian. Pinatawad mo siya dahil mahal mo nga sarili mo. Ayaw mo magdala ng hate, anger, resentment, or kung ano pa man nararamdaman na negatibo. Kasi dadalhin mo yan pagka naiinggit ka, gusto mo mag-revenge, may anger ka, may hate ka, dadalhin mo yan sa kaloob-looban mo at hindi siya maganda sa pakiramdam. Tsaka sa memorya mo, di ba? Isipin mo, trinato nila ako ng ganito. Pero hindi mo kasi nauunawaan na wala talaga silang kinalaman sa iyo Projection lang nila yun dahil hate nila yung sarili nila. No, kapag naunawaan mo na yan, wala ka nang pakialam talaga. Pero hindi ibig sabihin nito na exploitable ka. Ang gagawin mo is may boundaries ka pa rin kasi nga mahal mo sarili mo So ang gagawin mo, face nila yung consequences at ikakat mo sila. Napakasimple, di ba? Hindi mo bibigay yung attention sa kanila kasi nga hindi mo nakikita yung reflection mo sa kanila. Ganun lang naman yan Kung hindi mo nakikita yung reflection mo sa kanila is, wag ka na makipag-plastikan dyan or associate mo pa yung sarili mo or i-please kasi nga, pag piniplease mo sila, dito 'di ba, hindi mo pinipilit ang sarili mo sa toxic na relasyon or kaibigan. Kasi pag piniplease mo sila, nawawala yung point of view mo sa self mo. Ibig sabihin, ang nangyayari is yung point of view mo na pupunta sa kanila at bababa yung self-esteem mo. Mawawala yung confidence mo, tapos imbis na gusto mo mag-achieve sa mga goals mo or gusto mo magpatotoo sa mga gusto mo sa buhay, hindi mo na magagawa kasi nililimitahan mo na sarili mo, di ba? Nagpe-please ka. Ganon din yan Hindi ka dapat makisama sa mga tao na hindi mo nakikita yung reflection mo kasi nga, yun nga, yung sinabi ko, di ba, nililimitahan mo yung sarili mo, yung mga potential mo, tsaka dinidisrespect mo yung sarili mo, binibetray mo, di ba? Kapag hindi ka nagsisay ng no, kung labag sa kalooban mo, is binibetray mo yung sarili mo. So ito pa, nagpapahinga ka kahit marami kang ginagawa. So yan, kailangan niya ng katawan mo. Siyempre, respect your body. Kailangan mo rin magpahinga kahit pagod ka. Kasi, pag nagkasakit ka, kasalanan mo, di ba? Kasi nga, self lang ang dala mo kaduluduluhan. Maraming tao dyan, kayod ng kayod. Tapos sabay hindi,
napapabayaan na yung sarili, hindi inaayos yung kalusugan. Well, di ba nga, kaya nga sa Biblia, katawan mo ang templo, di ba? Ibig sabihin, self lang yung dala mo hanggang kaduluduluan, kaya alagaan mo rin siya kahit papano. Kasi you help yourself before you help each other people. So, paano ka makakatulong sa mga mahal mo sa buhay tsaka sa mga tao na sa paligid mo kung sarili mo hindi mo kayang matulungan, no? Lalo na yung kalusugan mo. Kung may sakit ka, makakatulong ka ba? Hindi, malamang. Common sense naman yun. Hindi mo minamaliit ang sarili mo kapag nagkamali ka. Yan yon. Pag nagkamali ka, tanggap mo talaga yan. Kasi nga, tanggap mo nga yung buong buo mo. Pero, hindi naman natin sinasabi na sadyain mo magkamali. Ito yung sinasabi self-acceptance na nagkamali ka. Mabilis ka makamove on. Kasi, wala naman talagang perpekto, di ba? Wala talagang perpekto na tao. Lahat tayo nagkakamali. Kaya nga good and bad is subjective. Maaring yung pagkakamali ng ibang tao, hindi pagkakamali sa ibang tao. Now, yung pagkakamali mo, hindi naman pagkakamali sa kasi nga, yung reality natin is personal yan, subjective. Ibig sabihin, bawat isa sa atin is reflection lang talaga or projection. Wala talaga kinalaman sa isa't isa. Nang magkakasundo lang talaga tayo kung yung self-interest natin nagtugma or yung realidad natin nagtugma. Kuwari, pareho tayo ng pananaw, magkakasundo tayo. Ng mga plano sa buhay, pareho tayo ng mga plano sa buhay, magkakasundo tayo. So, yun lang talaga yan. Di ba nga self lang kasama mo hanggang kaduluduluan. Sino yung self na nga uli na yon? Si God, di ba? Ikaw. Pinipili mo ang bagay na makakabuti sa future mo, hindi lang sa moment. Now, dito na yung sinasabi natin pagbabago sa sarili. Kasi nga, di ba, itong channel, maraming mga tao dito gusto mag-manifest, tapos yung law of attraction. Now, pag hindi yung point of view mo nasa sarili mo, hindi mo talaga ma-attract yung mga gusto mo sa buhay. Tsaka hindi mo mamamanifest. Kasi nga, yung energy mo napupunta sa mga ibang bagay na wala namang kinalaman sa'yo, di ba? Ibig sabihin, hindi nagre-resonate sa'yo. Kasi pag naipag-deal ka sa tao, pareho kayong goal. Now, kung isipin mo, pareho kayong selfish niyan. Nagkatagpo lang kayo dahil pareho kayo ng goal eh. Now, naalis ba yung point of view mo? Hindi, di ba? Sarili pa rin yung point of view mo. Now, medyo selfish din tong pagmamahal sa sarili, pero wala kang inaapakan dito at ang kagandahan dito, hindi ka judgmental at tanggap mo lahat ng tao. Tsaka, at the same time, naayos mo yung buhay mo, kalusugan mo, mindset mo. Pati naaalagaan mo rin yung, napaparanas mo rin yung pagmamahal mo sa mga mahal mo sa buhay. Ayan sinasabi, pinipili mo ang bagay na makakabuti sa future mo, hindi lang sa moment. Now, dito na papasok yung mga bad habits mo. Alisin mo na yan. Kung nag-yosi ka, wala kang disiplina, ngayon ka lang happy-go-lucky, tawag nila, yung party-party or kung ano pa dyan. Na wala masama doon kung balanse, pero kung nagkakaroon ka na ng addiction is, mag-isip-isip ka na, di ba? Tandaan mo, tatanda ka rin. Hindi ka laging bata. Tsaka, ang journey ng buhay, solo talaga yan. Wala talagang tutulong sa sarili mo. Walang tutulong na iba kundi sarili mo. Kahit yung ibang tumulong sa'yo, is walang kinalaman yan sa'yo. May nakuha lang din silang value, kaya ka tinulungan. Di naman tutulong yan sa'yo kung wala kang value, di ba? Wala kang natutulong din. So ito, self-love versus selfishness. Self-love, naalagaan ng sarili. Selfishness, walang pakialam sa iba. Self-love, may boundaries. Selfishness, ginagamit ang iba. Self-love, health choices. Selfishness, puro sariling gusto. Actually, pareho lang din tong dalawa eh. Si ChatGPT, hindi niya rin nagigets yung Di ba nga, self-interest nga lang yung yung self-love eh. Pareho lang din tong dalawa. Bakit mahalaga ito? Mas bumababa ang stress at anxiety. Oo, totoo to. Kasi nga, na-realize mo, walang permanente sa mundo. Yung
mga karelasyon mo, family members mo, magkakahiwalay kayo, tatanda, may papanaw, mga katrabaho mo, hanggat nagtatrabaho ka, kasama mo sila. Now, pag nag-resign na kayo or nagkaiba na kayo ng landas, kakahiwalay na rin kayo. So, mapapalaya ka talaga nito. Kasi nga, yung wisdom ng self-love is wala talagang external relationship outside sa self. Diba sinabi ko na nga yan dun sa pangalawang podcast ko ata yun, pangatlo, na kahit sa deathbed, sarili mo lang din kasama mo talaga. Which is si God lang din talaga yung kasama mo hanggang kaduluduluhan. Mas tumataas ang confidence. O syempre, pagka-focus ka sa sarili mo, mahal mo sarili mo, mataas talaga confidence mo kasi mawawala yung mga limiting beliefs mo niyan eh. Nasa 0 point ka nga eh. Magkakaroon ka lang ng kapayapaan tsaka centerness or groundedness kapag yung point of view mo nasa sarili. Na pag-focus ka sa sarili is nasa present ka. Walang judgment sa utak mo niyan na nag-worry sa future or sa mga past traumas. Na magiging confident ka. Kagaya na itong pagsasalita ko, di ba? Focus lang ako sa pagbibigay ng impormasyon sa inyo tsaka sa present. Now, naiisip ko ba yung mga worries, judgment ng ibang tao, tsaka kung ano sasabihin nila? Hindi, di ba? Kasi focus lang ako sa sarili ko tsaka yung impormasyon na sinishare ko sa inyo. So, tataas talaga confident mo. Now, may share din ako sa inyo na pwedeng makapagbalik ng point of view nyo sa sarili nyo. Is kailangan nyo talagang umalis sa comfort zone nyo. Ibig sabihin yung may point na magsosolo ka talaga. Kasi hindi mo matutuklasan yung sarili mo eh. Ibig sabihin yung kalakasan mo, kahinaan mo, tsaka yung mga i-overcome mo na potential, ma-unlock na potential mo na skills kapag may mga kasama ka kasi inaasahan mo pa, 'di ba? Pag ikaw kasi solo, now sino asahan mo pag solo ka? Ito tanong sino asahan mo pag solo ka? Malamang ikaw. So sa mga 17 dyan, yung mga 18, mga ganyan, teenager hanggang 20. Ngayon, hindi nyo pa gaano naisip to kasi may mga parents pa kayo na tumutulong. Pero pag once na nagsolo ka na, sa'yo lahat. Kung tatamad-tamad ka dyan, di ka makakakain. Kung ayaw mo magluto, sure, pwede kang bumili dyan. Pero, i-face mo yung consequences ng pagkain na processed food. Dahil pwede kang magkasakit niyan, di ba? Marami na mga kabataan ngayon na 20 pa lang. Nagkaka-kidney dialysis na, di ba? Kasi nga, kidney failure. Kasi nga, bili ng matcha, yung mga ganyan, yung mga tea sa labas. Mahilig sila uminom ng ganun eh. Tsaka yung mga processed food, noodles na lang, mga instant. Magkakasakit ka talaga kung ayaw mo magluto. Tsaka isa rin yan matututunan mo mag-drive, matututunan mo mag-commute na kung saan daan, matututunan mo magluto, sarili mong ingredients. Actually, malaya ka nga talaga kahit anong gawin mo eh. If-face mo lang yung consequences kung hindi mo inalagaan sarili mo. Kaya nga, talagang magfo-focus ka talaga sa sarili mo, lalo na talaga yung kalusugan mo kasi nga, pag solo ka na sa endgame, mayayari ka pag nagkasakit ka, mahirap pag nagkasakit ka talaga eh. Ang mangyayari niyan, mahihirapan ka. Mas nagiging healthy ang relationship. Siyempre, kasi self-aware ka na, alam mo na yung mga kailangan mo, malamang yun din yung kailangan ng kapartner mo. So, nagre-reflectan lang talaga kayo, just nagiging on point ka. Kung gaano ka ka-consistent sa sarili mo, ganun ka rin magiging ka-consistent sa partner mo. Kaya nga, ang pagbabago na hinahanap mo, mag-uumpisa talaga sa'yo. Kung hate na hate mo talaga yung nangyayari sa'yo, paulit-ulit na lang is, kailangan mo talaga magbago. Di umalis ka dyan, or baguhin mo yung mga circle of mga friends mo, or mga tao sa paligid mo, kung ayaw mo na sila. Kasi walang growth. Marami talagang mawawala sa'yo. Kasi nga, babaguhin mo nga lahat eh. Pag minahal mo sarili mo, hindi ka na makaka-relate sa mga low frequency na mga vices, mga habits, tsaka pati yung pinapanood mo tsaka yung binobrowse mo sa social media hindi mo na siya bibigyan ng attention, yung mga prank, yung mga walang kwenta, alam mo.
Tapos mag-i-improve ka na lang talaga, bibigyan mo ng atensyon yung makakatulong talaga sa'yo sa self-improvement mo. So dun ka na lang talaga magfo-focus. Tapos at the same time din, mapapansin mo, nagkakaroon ka ng peace of mind. Kasi nga nagbabawas ka ng kalat di ba? Tsaka yung mga hindi nagre-resonate sa'yo mismo, yung mga gusto mo sa buhay, plano mo, tsaka yung mga pagse-self-improve mo. Kasi nga reflection nga lang, 'di ba? So mas peaceful talaga, magkakaroon ka ng peace of mind. Tapos yung mga inaakala mo nagpapasaya sa iyo dati, hindi ka na makaka-resonate diyan. Resonate kasi nga yun yung programming sa iyo dati. Natuklasan mo sarili mo, ay lipunan lang pala may gusto niyan para sa akin, para maging utu-utu ako, maging sunod-sunuran. Na pagmahal mo sarili mo, hindi ka na madaling mauto or makontrol ng mga ibang tao. So ito talaga yung talaga, hindi mo kayang ibigay sa iba ang hindi mo binibigay sa sarili. O tama yan, no? Nilagay dito, mas klaro ang life direction mo. Kasi nga, pag self-focus ka or minahal mo sarili mo, makaka-realize ka na, shit, ako lang pala yung kasama ko hanggang kaduluduluhan. So, kailangan pala talaga gumawa na ako ng paraan para ayusin yung buhay ko. Now, dyan ka na magkakaroon ng direksyon. Magiging strategic ka na. Bibigyan mo na lang talaga attention yung may tulong sa buhay mo. Kaya ngayon, law of attraction, gagana lang talaga yan pag yung focus mo sa sarili. Hindi sa mga goals mo or mga kasi yung ginagawa mo, ibig sabihin gusto mo talaga siya. Hindi yung gusto ng lipunan, gusto ng nanay at tatay mo, gusto ng asawa mo, gusto ng kung sino pa man yan, di ba? Sinusunod mo lang talaga yung sarili mo. Now, pag sinunod mo yung sarili mo, malamang in alignment yung iniisip mo, obsessed ka. Kilos mo, magiging on point ka, bibigay mo yung best mo, syempre. Now, pag binigay mo yung best mo, ano ang kapalit niyan? Tingin mo. Malamang, i-reciprocate yan ng realidad mo, di ba? Kasi nga yung quantum field nga sa law of attraction, nagre-respond siya kung ano yung consciousness mo. Di ba? Di ba nga yung poverty mindset yan? Consciousness yan Wala naman talagang concept na poverty. Ano lang yan yung pakiramdam mo lang sa sarili mo na mahirap ka. Concept lang yan Label lang yan ng ng mga tao Kagaya nung sinample ko dati, yung mga katutubo ba, may naisip ba nila na mahirap sila? Hindi Hindi na naisip yan. Nakabahag nga lang sila Minsan nga wala pang saplot Di ba? Hindi nila naiisip yan. Mas payapa pa nga buhay nila. Masaya sila, di ba? Laging nakangiti. Concept lang kasi. Kaya nga, kailangan mo rin talaga mag-deprogram. Buburahin mo lahat ng paniniwala mo. Kasi lahat yan talaga ay programming. Mga religion, culture, kung ano-ano pang, kahit nga yung mga paniniwala ng mga tao sa paligid mo, programming din yan Kapag hindi ka nagre-resonate dyan, hindi mo pinili, ibig sabihin, pinoprogram ka niyan. Kaya nga makakatulong talaga yung isolation Pagka hindi kayo nagre-resonate, kasi biruin mo, nagpoprograman kayo. Kasi nga, 'di ba, the more na nakikinig ka sa mga negatibo, magiging negatibo ka rin. Tapos yung mga toxic na kapamilya mo, tsaka yung mga ibang tao na doubters, yung hahadlangan ka sa mga plano mo. Ang technique din dyan is yung wag mo i-share yung mga plano mo or goals mo sa buhay, concentrate mo lang talaga sa sarili mo. Kasi pag kinoncentrate mo siya, yung fire nandoon So, nagiging relentless ka. Alam mo yung fire nandun. Ito yung tinatawag nilang fire. Kasi pag hindi mo siya ni-share, parang parang yung energy mo nako-concentrate talaga siya. Tapos relentless. Hindi ka napapagod yan. Tuloy-tuloy ka ng gagawin mo kung magiging consistent ka. Yung supply mo, walang katapusan. Kasi pag shinare mo na kasi yan, na mangyayari, yung dopamine natin sa utak, same na siya ng parang nakuha mo na yung resulta. Ibig sabihin may satisfaction na siya sa kalooban mo tsaka sa utak mo. Pag shinare mo na yung mo,
mapapansin mo, tinatamad ka na, wala ka ng gana. Tas bukod pa doon, yung mga negative thoughts tsaka damdamin ng mga ibang tao, yung mga inggit, is iba-block ka, 'di ba? Yung mga projection nila. Kasi nga lahat energy, 'di ba? So, yun yung sinasabi nilang jinx. Totoo yun kasi nga, yun yung iniisipan kanila na masama, binablock ka na nila. Yung thoughts, energy, 'di ba? Tapos yung kalooban pa rin ng tao, yung inggit, binablock ka na, 'di ba? So, na nabablock ka na dahil shinare mo yung mga plano mo sa buhay. 'Di ba nga sa Heart Maths Institute, sinabi nila yung energy field ng puso, yung kalooban, is nag-expand siya ng 6 meter high. Ibig sabihin ganun. Ganun yung sakop. So kung mabuti ka sa sarili mo, nakaka-impluwensya ka talaga sa mga tao sa paligid mo. So, paano? Oh, yun sa Heart Math Institute. Ganun din yun sa Jinx, 'di ba? Kaya nga hindi mo dapat i-share yung mga plano mo sa buhay. Solo mo 'yan. Tsaka mo na lang, actually kahit nga nakuha mo na yung resulta, wag mo na i-share din talaga. Hayaan mo na lang sila makita yung resulta mo. Pero ito dapat ang hindi mo isipin. Hindi mo ginagawa yung goals mo para sa kanila. Ginagawa mo siya para sa sarili mo dahil gusto mo ayusin yung buhay mo. Dahil kasama mo lang ang buhay mo hanggang kaduluduluhan. Si self lang talaga or si God lang kasama mo hanggang kaduluduluhan talaga. Kaya mo inaayos siya. Actually, siya nga lang din magbibigay sa'yo ng kapayapaan pag natuklasan mo siya. As in, wala ka na mararamdaman na mga feeling mo mag-isa ka. Yung worries mo, hindi na gaanong nag-i-exist yan. Pera na lang yung mga chronological na gagawin mo mamaya. Dadaan yan sa utak mo. Tsaka pag nagfo-focus ka sa sarili is nagiging maayos lahat-lahat. At nandyan din yung hinahanap mo sa lahat-lahat. Yung mga material wealth, wala, parang, tsaka yung mga kung ano-ano pa dyan. Na wala masama i-experience mo yan, pero nare-realize mo na yung value mo is tatayo talaga kahit ikaw lang talaga mag-isa. Hindi nakadepende yan sa status mo, money. Tsaka yung kung ano-ano pang accomplishments. Kasi hindi naman yan ikaw. Sino ka nga? Ikaw si self or tinatawag kong God. Peace.